Sabi ninyo sa ato ang time karon nga grabing discouragement. Di palita mga kaigsunan itong mga sitwasyon usahay. And sa mga nga ato ang hisgutan karon pagpadayon sa part 2 sa ato ang discussion about dealing with discouragement. Usahay po ni pinakalisod i-deal mga kaigsunan kay hinumdum ko sa una. Nami usa ka estudyante diri way back many years ago. Ang ihang giwali is about motivation to continue, commitment, consecration. Gwapo kay ang message. Naunsa man na mga igsunan pagkaugma na nagbalot man pagkahuman ni uli ni undang ni undang og eskwela sa seminaryo kay wa kagwanta sa discouragement. Mabitaw na no say ang Kristohanon nga kinabuhi mga kaigsunan. If we are not careful, manay ginaingon ba nga dili man gud ta immune aning discouragement. At tanan mo gud ta mo feel ana nga klase nga pagbati mga kaigsunan. And then ang ato na lang yun is hinumduman nato ang ato ang commitment diha sa Ginoo. Yan ato hinumduman ang ato ang one time nag-decide ta and then awit pagyutag I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And then suddenly negative situations and then murabag nagtulak murag ginabira mga kaigsunan nga muundang na lamang. Of course ang imong rason siguro kumbaga naay kay mga rason. Pero sahay ang mutulak nato mga igsunan nga mo padayon, commitment na lang gid nato sa Ginoo. Remember the time nga tong na-save ka, tong init kay kas pagpangalagad sa Ginoo. Gusto nimo kada adlaw Domingo. Gusto nimo kada adlaw naay tapok og mga fellowship. Ma-enjoy ka sa fellowship, ma-enjoy ka sa worship, ma-enjoy ka sa kauban sa mga Kristohanon. And then all of a sudden mga kaigsunan, nawala na maong kainit. As if thou hast lost your first love. Matod pa sa Book of Revelation. Well, kining commitment na pagkoy na po mga kaigsunan sa libro. Kining commitment mga kaigsunan sama kuno ni sa usa ka boxer. Kapila na ka malukapa mga kaigsunan, kapila na ka ma-knockdown. Pero mobangon gyapon because you are willing to fight, no? Willing ka nga makatapos bisag makahuman ng gas 12 rounds. Muna, if you are really committed, bangon lang. Pamapha lang diya mga kaigsunan and then continue running, di ba? And then commitment is similar kuno sa usa ka marathon runner. Human kuno sa 20 miles nimo nga wad-an nagkusog sa panahon nga diha kuno magsugod ang commitment after 20 miles nga nahurot ng imong kusog pero mo padayon gihapon ka pagdagan. It is because you are committed. Committed ka. Ang uban para nila ang commitment parehas kuno kini sa usa ka sundalo. Usa ka sundalo mga kaigsunan nga at the other side of the hill o siya kay balo kung nabay kontra nag-atang dito pero musaka gihapon siya tungod kay committed siya sa iyang trabaho. Yun na pareha kuno kuni sa usa ka missionary, mga pastors, mga missionaries nga mibiya sa iyang lugar yadto sa laing nasod, gibiyaan niya ang comfort of home, familiarity, language niya, gibiyaan niya ang iyang naandang natawhan nga lugar, ang iyang asa siya naanad. Gibiyaan niya ang iyang comfort zone para lang yun nga pagtagbo sa panginahanglan sa ubang tao. Kumbaga walang kano-ano sa kanya, matod ba? Muna ginaingon, leaving the comfort of home just to kanang fill up the needs of other people. Mo ni mga missionary mo ni commitment, no? And then mga kaigsunan, ikaw ug ako, apit nimo sa mutulak nato mga kaigsunan para mo padayon kana lang nga term ba nga because you are committed. Na may discouragement, a lot of discouragement nga kumbaga sa ato ang time karon
dili lagi ta immune ana, no? Okay, let's read now atong padayonon pagtuon mga igsunan ang Nehemiah mao ni atong naputol nga discussion kay gahapon. And then gayon diri ang pulong sa Ginoo, Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3. Atong hisgutan karon ang mga factors that will cause us discouragement from the book of Nehemiah. Of course, ato nang gidiscuss gahapon nga dili man lang kay kitagod hasta man gani ang mga heroes of faith ni bati man pud sila ani. Di ba? So kita pod similar pod, no? But the story of those heroes of faith mga igsunan, actually they were written sa Bible for our example. Dili aron sundo ng ilahang mga failures and disappointments, sundo ng ilahang mga wrong choices, kundi maghatag natog encouragement nga ilahang experience mahimo nga ato apod mga kaigsunan nga panaminan. Kumbaga, a wise person learns also from the experience of other people. Mga ginaingon nga you don't wait nga ma-experience nimo. Ingon pa nila, experience is the best teacher. Pero dili, no? A wise person, yes, experience is a good teacher. It gives you the examples before the lesson. Mas may man ang natural nga makatuna na tong leksyon. Magleksyon sa ta niya pagkahuman mo exam kana medyo sayon pero kining experience, you get the lesson first, mo ni ginaingon you get the you get the trial first, mga pagsuway adi sir ang leksyon makuha. Pero matod pa, ang maalamon ko nga tao, di na magpaabot nga masinati niya, ma-experience niya. Iya na lang gitanaw ang mga kasinatian sa uban, asa sila nahimong defeated, asa sila nahimong victorious. Alright? And then, the Bible says that their stories are actually written for our example. So, we will learn from their experience. Itong i-apply sa ito ang kaugalingon. Diba? Alright, so let's discuss about some of the factors that causes us discouragement from chapter 4 of Nehemiah. Okay, ingon diri sa book of Nehemiah. Are you ready? But it so happened when Sanballat, sa diha nga si Sanballat nakadungog nga ilahang i-rebuild ang wall, that he was furious and very indignant, grabing kasuko niya, and mocked the Jews, gibugal-bugalan niya mga Hudiyo. And he spoke his brethren and the army of Samaria and said, what are these feeble Jews are doing? Unsa man ning mga maluyahon nga mga Hudiyo, unsa man lang ginahimo? Will they fortify themselves? Yeah? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Mahuman ba na nila ng ilang paril sa usa ka adlaw? Will they revive the stone from the heap of rubbish, stone that are burned? Yan napagid si Tobias mga kaigsunan. The Ammonite was beside him, and he said, whatever they build, bisag unsa kunoy ilang tukuron, if a fox goes up on it, he will break down their stone. Una-una araw da, utungtungan lang ng gamay kayo nga sa to, gamay lang kayo nga mananap kayo, kung sa ato pa na diri, tungtungan na ng ilaga bay, matumpag na ng maong pader. Grabe ka critics mga kaigsunan. Okay, antita magsugod. Number 1 nga causes of discouragement is kining mga critics from other people. Waba mo kabalo that our mouth is, the tongue is very powerful. Maka-uplift ni siya, maka-inspire, maka-build up of faith, pero makaguba sa dis-emosyon mga kaigsunan, makapa-discourage, makapahilak, kanang pulong lang. Don't tell me nga ang words is just a words. Pulong raman na, pastor. Yes, words lang na siya. Pero if you are going to read Proverbs chapter 18, life and death is in the power of the tongue. Si James gani, ingon magani si James nga kanang dila mga kaigsunan. Murala na siya og sidlit sa posporo mga kaigsunan, pero pwedeng sunugon ang tibuok lasang. It could cause damage
Unya kung makadungog kag critics, accusation, mo na sakit kayo mga igsunan. And this was actually what had happened to Nehemiah and the people of mga Hudiyo, mga igsunan, when Sanballat and Tobias, sa diha nga nakadungga nila nga kining wall will be rebuilt, grabing bugal-bugal, grabe mga igsunan nga mga akusasyon, grabe mga kaigsunan nga paghatag og mga negative comments, and sometimes, I don't know with you, no? Pero kapila na magkakadungog og negative comments about yourself. Kana bang ikaw mo'y hisgutan, ikaw mo'y topic mga kaigsunan. Mo na ginaingon, di man na sila gusto nimo pero matinga ka, kay ikaw may hisgutan. Yun na, critics from other people. Mo ni ang unang nga mugawa sa ato ang gibasa din ni mga gisanan. And sometimes there will be a group of people, dili lang kay usa ko dili grupo pa gyud mga tao nga mag-conspiracy meeting. Mag-conspiracy meeting para pagguba nimo to mock you, and nimo peligro mga gisanan. It happens. Sa time ni Daniel, I remember also sa time ni Daniel, when there were certain Jew, mga igsunan, nga wag yun mo fall down bitaw sa image nga giset up ni King Nebuchadnezzar, Daniel chapter 3. Nakita nila ng mga Hudiyo, si Shadrach, si Meshach, ug si Abednego, nga wala, and then they accuse them, mo na ginaingon nga tinuod man po to, di ang po to accusation, pero wag gid sila mo fall down. Pero nga akong point mga igsunan, there are always people that hated you. Suko sila sa imo, not for some personal conflict siguro, but because sometimes lang of envy and jealousy. Gusto nila ang mga butang nga nasa imo, gusto nila ang unsay nasa imo napod unta sa ila, pero ang problema wala man sa ila. And so what they can do is accuse. Yeah. So mo tong netabo sa Daniel chapter 3, they accuse the Jews. Same thing pod kang Daniel sa Daniel chapter 6, di ba? He was thrown into the lion's den because mga kaigsunan of jealousy of the other mga Chaldeans, di ba? Now, sa case ni Nehemiah, mga kaigsunan, kini si Sanballat, kinsa maning mga tawhanan kinsa man si Sanballat o si Tobias, mga negative people, mga critics, mga kaigsunan, mga waylaing nahibaluan, puros lang negatibo, mga kaigsunan. Aliman ka na nga perting suku, matod pa sa versikulo 1, mga kaigsunan, sa diha nga si Sanballat nakadungog pa lang sa plano sa pag-rebuild sa wall, and that he was so furious. Hilabihan ang iyahang kapungot, mga kaigsunan, and he was so indignant, and he mocked the Jews. Ingon pa niya, so may gibuhat ng mga maluyahon. Just imagine, gitawag ka og maluyahon. Actually, gibuhat ng yamok-mok din. Ingon na nga mga terms, mga kaigsunan, nga to ang madungog. Nganong siyaman, nganong dili man ako? Mas gwapo pa man ko na niya, mas bright pa ko na niya, mas doon na pa ko yung abilidad na niya. Yung na mga termino, mga kaigsunan. Just like Joseph. Did you remember Joseph in the Old Testament? Coat with many colors. May story sa mga bata, mga kaigsunan. Coat with many colors. Paborito ni Jacob. Sabi niyo, he was badly hated by his brothers. Grabe nga critics, mga kaigsunan, grabe nga jealousy. Ay nako, mga ginaingon, wala man tatoy sila personal conflict, pero tungod lang usahay sa dili mayo. But anyway, sa story na to, mga kaigsunan, mangutan na ragog ko ninyo, naka-experience na ba mo nga gibugal-bugalan mo? Naka-experience na ba mo nga giakusar mo? Mo na ginaingon nga na-experience na ba nimo nga giistoryahan mo sa likod nimo? Mo na gitawag backbiting. Well, mingon ko sa inyo hayag paminawan ng ilang mga pulong, mga isa. Their words is not important. What is important is God's approval, dili ilaha. Mo abi nimo nganong makapadayon tao sahay tungod kay bungol ta, mga igsunan, sa mga negative comments. Inumdum nung kus mga baki da. Contest, mga baki, mga kaigsunan ba? Di ato yung mga baki, mga kaigsunan,
contest to kinsa gay makaluksog pinakataas nga lukso makaabot dito sa tumoy. Mao tong nagtigom na ang mga istorya ra ning ako ha. Sugilanon ra ni ako pong nabasa sa libro. Matod pa mga kaigsunan, iabot ang panahon nga contest na. Diya na to'y contest mga kaigsunan sa mga baki. Kinsay pinakataas mo lukso mga kaigsunan, sayo na kataas kaya na. And then there was a crowd of prags. Grabe, tapok ng mga baki mga kaigsunan. Saba na kayo sila, kokak, kokak, kokak. And then ilang giabibahan mga kaigsunan ang mga baki nga ni-appeal sa contest. Pero sa sige nilang lukso mga kaigsunan, siyagit ang mga baki, di na nila maabot. Di na nila makabot na. Dili na nila kaya, tanawar ako ng ilahang mga ilahang kusog, kutob, ras tunga-tunga, di na kaabot ito sa pinakataas nga lukso. Why makalukso anak kataas? Hantod naganam-anam og kahilis mga kaigsunan ang mga baki. Ang uban surrender na ay. Surrender na ang uban mga kaigsunan, wa lagi mahimo. Pero ang tingala sila nga naay usa ka baki nga bisag unsaon og siyagit sa mga tao, mga baki. Bisag unsaon og singgit ba nga dili na nimo kaya do. Taas kayo na ang taas kayo ng pedestal diha. Di mo na kaya luksohon. Pero matingala sila nga wa magid mo undang ning baki ani. Wa magid mo undang ning lukso ning klases baki sa may tumong ana niya. And the more nga nisinggit ang mga baki, mga kaigsunan nga dili niya kaya, the more hinoon nga ni luksog maayo ning baki ani. Cut the story short, naabot niya mga kaigsunan finally with all his strength, kung pinakakusog na ganyan nga sikad, abot gid siya dito sa tumoy. And then maabi ni mga kaigsunan siyempre taoran na siya og medalya, tagag trophy. Matun pa sa kingdoms mga baki. Mao ni nga parabol mga kaigsunan, nahimuot ko ni nga parabol. And then gi-interview ning maong baki. Og didto na lang nila nahibaluan mga kaigsunan nga ang baki di ay bungol. Bungol ba di kadungog. Mao na nga ang baki nga bungol nga di ka dungog, perti nang siyagit og di na nimo makaya, di na nimo mahimo. Pero kay di man siya kabalo maminaw mga kaigsunan kay bungol man siya, mao tong naabot niya. Akong point mga kaigsunan, simple ko gani nga sumbingay mga kaigsunan. Ayaw paminawan ng mga critics nila kay kung naminaw pas Nehemiah o ang mga Judeos critics, di mahuman ang wall sa Jerusalem in record time. And don't you know that kataas ato nga parel mga kaigsunan? Pero nahuman biyato nila in record time, 52 days. Walay bakho, wala sila mga heavy equipments, wala sila pareha sa ato ang time karon nga naay gitawag natong mga power machines, mga power tools, mga bulldozer. Wala sa, they don't have that. Kaniadtong panahon mga kaigsunan, mano-mano. Hakot bato mga kaigsunan. Slice sa bato, hakot bato. Ato nga nahuman gyud ang paril. Nawa ko kay balog kinsay mga sanbalat o mga tubya sa imo ang kinabuhi. Pero mora gani akong isulti sa inyo ha. Ayaw paminawa ang ilahang mga pulong. Kita mga anak biatas Ginoo. Anak sa hari, sa tanang mga hari. Ang gusto mong siyawa mga kaigsunan nga taga-antag mga akusasyon ba niya. Usahay ra ba ang pait kayo mga kaigsunan? Kining mga samads mga karnero ba? Usahay makaingon ta nga dili man gikan sa mga lubo mga kaigsunan, kauban mas mga karnirong mangtas nga mura pug lubog kinaiya. Ang akong point mga kaigsunan, bitaw na warning ni Apostle Paul. Bitaw na warning Galatians, diba? Basahan ko din niya sa Galatians. Ayaw ko naman pag pinaakay niya sa usa og usa mga kaigsunan. Kay base o niya og mga hurot mo. So just imagine mga kaigsunan, do not try to hear their words. Ayaw paminawa ang ilang mga pulong. Muna ginaingon nga, forget it. Just ignore them. Pero kung tinuod po ang akusasyon, maghinoktok sa gawin. Pag hinulsol sa tinuod. Pero kung di tinuod mga kaigsunan, nga nung masuko mga
O gamatod pa sa akong kauban. O tinuod sa nga nung masuko, manguno ka. But you know what, makapadihatag na itong discouragement o sa tungod rin aning critics ba? Especially sa office, panalitan sa opisina. Daghang mga kauban nimo diha, tagaan kag critical gestures, critical comments, or negative negative nga body language. Di ba makapadiscourage usahay? Especially mga igsunan, bisag asa man na, sa school, sa work, sa workplace, sa office, sa church. Diba? Bisag asa mga igsunan, makapadiscourage na mga butang. And when people criticize about what you are actually doing, especially nga gibuhat nimo na for God, usay ma-fill up nimo ba nga, ma-feel nimo ba nga, mo give up na lang ko, hindi na ko ani ganahan. O kamo diri o. Usay ma-pull-an ka, kamo diri o. Kamoy lingkod rin akong lamisa, sa akong bangko sa opisina. You know, when I started preaching, itong unang time, sugod ko, wali mga exam. First year pa ko sa Bible school. Wednesday night to siya, wag yun nagwali mga exam. Wag may mawali. Ingon ko nga, ako nalay wali. Ako yung nangahas nga, sige, ako nalay wali di. Ang body language mga kaigsunan sa nakadungog na ko, negative kayo. Nagi isa dito ka babae giningon nga, ikaw may mawali? Mura ba mga kaigsunan og kaya mukmuk nimo, so may namauhan nimo. And that would make me feel ba nga, gabihan, di lang siguro kumuwali. But anyway, atong gabion na mga kaigsunan, wak maginiwali. Nakawali ko ito. Pero ang feeling bitaw nga, mura kag ma-disappointed, instead of encouragement nga imong ma-receive, negative, di ba? Negative nga comments mga kaigsunan. Taghan kay kong mga experience ngayon na mga kaigsunan nga mga negative nga mga komentaryo. Especially if you are already in a position. Sa una nga time, way back mga pila sa natong nga tuiga. But I can still recall nga naidaghan mga tao mga kaigsunan nga dili gusto nimo. Tungod lang sa position nga nakadiha, tungod lang kay bless ka sa Ginoo. And wala may mga personal complex, but sometimes na mga negative comments and critics, and sometimes nakaagi pag ko mga kaigsunan nga the whole bunch of friends. Manay ginaingon nga you're expecting them to be supportive, pero manay ginaingon nga you are badly criticized. Manay ginaingon ba? So mo na nga ibutang na to na sa to ang alimpatakan nga dili man tabol ni rabol ani. I'm thankful lang po nga naagi mga tao sad mga igsunan nga mo encourage nimo. Yeah. Na ako'y brother nga that is very close to me sad. Ingon pa niya nga ilang paminawan na brad. Ang Ginoo sa diha nga muhimo tag trabaho para sa Ginoo, busy man pong yawa. Busy man po daw ang yawa. So mo na nga mo ni butang nato sa atong alimpatakan. When I started the radio ministry, way back na 2019 mga kaigsunan, pagsugod na ko sa radio ministry, wala mo kay balo sa mga history, ani? Abi ni mo, dugay na ako nigi-pray sa Ginoo, ganing radio ministry. And then 2019, I think that was June, July, or something nga mga bulan. Nagsugod gid mi sa construction, palit mi mga materials. But don't you know, at the middle of halfway ba, nga hapit na unta mahuman ang antena na mo, ang tauran sa antena, nabali ang antena. Ang tao mga kaigsunan nga tower man ako, nga rigger na ko pa, na nisaka sa antena. Wala ka lahutay ang cable. Siguro kulang siguro to ilang cable. Gikan mga kaigsunan sa 80 feet from the ground mga kaigsunan. 80 feet from the ground, nabali ang tubo. And then nakadamage pag yun ko og silingan, na-damage ang balay ni gasto pag yun, and then hospital pag itong ako ang rigger og unya mga kaigsunan. That really prompt me to stop. Naundang yun ang trabaho, grabe nga discouragement. We spend money, I pray about it, and then ay mga panghitabo nga sama ni ana.
halfway, hapit na unta mahuman, pag-igo na lang yun, pagtaod mga kaigsunan sa kanang bumbilyas taas o ang pagkabit sa antena. Mao na lang ito kuwang, natulid na yun ang pool ba, ang tungtungan sa antena. And then, all of a sudden, ay hangin nga ni huyop, nga perting usugang hangina, natumba ang antena, nga napay tao dito sa taas. During that time na ako'y Bible studies sa Bethany Christian School sa mga teachers during that time, and then my cell phone ring at the middle of that Bible study. Tunga-tunga sa Bible study ni bagting akong telepono niya. Ni-excuse ko kadiyot. Wa ko nang expect na i-call, and then itawag si Brother Dennis. Si Brother Dennis may nanawag na ko. O niya ingon pa niya nga, Pastor, nabali ang antena. Nahulog si Ramon. Tuwa sila ron sa hospital. Wa kabalo kung unsay situation. Abi nimo that time, mura kog ice nga nahilis mga kaigsunan. God gave me the strength that afternoon. Kay gitiwas gyud ako ang Bible study. Doon ang akong mind ga rigor ga grabe na nga discouragement. I don't know what to do that time. Ano ko kay balugon sa angay na akong buhaton. And pagbalik na ko sa church, dito man mo ibutang ning antena. Sabi nimo mura kog nahilis niya pagkahuman dagan na ko sa hospital. Nakasinggit ko ga praise the Lord mga kaigsunan kay buhi pa ang rigor. Amen, praise the Lord. Grabe ninyo, grabe nga discouragement to. Naundang ang trabaho. We spend more money. We buy materials again. Palit na pong mga materials. Dugang na po sa mga materials. And then, and one more very discouraging anto nga time, the money is depleting. Wa good, kuwang kayo. But I'm thankful to the Lord nga ang Minglanilla MBC ni support ani. They gave money for the ministry ug doon na po yung mga churches, mga individuals, mga igsunan nga nitabang og support sa ato ang radio station. So pagkaundang mga igsunan og usa ka bulan sobra gid bulan way trabaho, mura kong nahugno mga igsunan, grabe nga discouragement. Say nagunahon ako ipadayon baka na ko ni o dili na lang. Sa maning sinyalis. Grabe nimo ang Ginoo, provide siya sa mga needs o wala niya gikuha mga igsunan ng kinabuhi atong tawhana. Padayon gihapon mga kaigsunan nga naa. And pagkaayo mga kaigsunan after a month or so, sobra nga bulan kay dugay kay tunayo mga almost 2 months. Ug unya pagkahuman mga kaigsunan nabali to yang risk, yang kamot ba. Ay boy natukod niya mga kaigsunan pagkahagbong niya. Timing po kayo nga dito siya nahulog sa kanang atop bitaw nga humok nang walay bakal, wala siya wagid natunong dito sa tunga-tunga gud. Grasya ra gud sa Ginoo, mura lang siya niuntol mga igsunan sa atop. Pero mao lagi na no, it really make me feel nga mo quit na lang ko ani Lord sa maning nga sign, sa maning klase. But it's the work of the devil. Kabaluman ng yawa mga igsunan nga pag mahuman ng radio ministry, daghan kay mapanalanginan, daghan ma-save, daghan makadungog sa gospel. Just like this morning, di ba? Nakahatag-tag encouragement. But anyway, kaniwa gid na makapaundang mga igsunan. September 2019, nag-cutting of ribbon mga igsunan ang Sowers of Hope 103, and then we start the broadcast. Padayon lang gihapon bisan og naay mga discouragement, naay mga delays, naay mga dili nimo ma-explain nganong gi-allow sa Ginoo, but anyway hangtod karon nagpadayon gihapon ang ato ang ministry. And praise the Lord. Pili mo kining criticism tool magunis yawa mga igsunan nga ma-discourage ka. Labi na itong pagkaputol yun sa tubo. Napog ko'y nadawat nga comments nga negative sad kayo. Nakapadugang mga kaigsunan sa discouragement. At that point ko, naghinuktok ko panagsa.
Ngano ka ni, no? Mo na nga kining discouragement, kining kritisismo, mga igsunan, mo ni number 1, si Sanballat o si Tobias. Mo na ginaingon nga, sa man mga maluyahon nga mga Hudiyo, arang sukua. If we are doing things for the Lord, surely the devil will not be happy about it. Hindi gusto ang kaaway na mga igsunan na idaghang masina, na idaghang maglagot. Ang iyawa mga igsunan naglagot. O na nga usahay nga ni, mao gini siya. So criticism is a tool of discouragement that sometimes mo penetrate gyud sa atong pinakahilagmang bahin sa atong hunahuna. Anyway, kung naay mga tao mo criticize nimo, just forget and forgive. Okay? Just forget and forgive. Mao gani akong i-advise ninyo mga kaigsunan. Alright, so this morning, hopefully na mo'y nakuha nga mga pagtulunan. Well, anyway, nainangutanan ako. Kapila man ako pasayloon, Pastor. Iphan ako ng 1, 2, 3. Abi di mga Pilipino, 1, 2, ay 3 lagi na siya. Yeah? Para nainumdum ko sa una mga kaigsunan nga iphan na ganig 1, 2. Napay ay. Pag ay, anak mga kaigsunan. Kibaw na ka kung sa'y sunod, anak. So man mo tindog na lang ka, mutuma na lang ka, or else mo na pasensya sa mga Pilipino. Kuto brata sa 1, 2, 3 mga kaigsunan. Pero sa mga Hudiyo, sa mga Jews mga kaigsunan, 7 ay. Mo to nga one time nangutan na mga kaigsunan si kanang naang close na ko Sister Pao. Og nangutan na one time mga kaigsunan si Peter. Ingon pa niya nga, Lord, kanus man ako, kapila man ako pasayloon ang ako ang brother kung makasa sila nako. Hantod lang ba kapito? Ingon si Christ. 70 times 7. Di-multiply na ko. 70 times 7. 490. You know what that means? It means mga igsunain na lang pag ihap ana. Every time people nga makadungog kang na magpasakit nimo, just forget and forgive. Dili gusto ang Ginoo nga masakit ka tungod ni ana. Bini mo kung dili po ka kapasaylo, kung mo kasi tawag na kung imuha ng taguan sa imuhang dugan, di ka kapasaylo. Imuha pag yung tipigan pirmi ng mga ebidensya sa iyang gimo niya. Ebidensya pastor na inom-dominong ko sa usa ka pastor sa una diri from Negros. Kuha siya sa iyang pitaka. Diyan na yung mga ebidensya pastor ay na gibuhat gid niya. Magkita man niya laparohon gid ako. Ako siyang gingnan nga, Brad. Ilabay na imong ebidensya eh. Sayloan na. Ako siyang gitambagan nga forgive. Just forgive. Just forget and forgive. Well, if you harbor unforgiveness sa imo ang heart, abi nimo you try to imprison yourself. It's a self-imprisonment. Ikaw rin naggapo sa imo ang gagalingon. Release it through the power of love and forgiveness. No? So, kung na yung mga mo criticize na to, di man na malikayan ka. Gwapo ko ka. May talent ko ka. May gwapa ko ka, matud pa. Nakay talent. Nagi mga tao nga, di ganahan ni mo criticize ni mo. Kung makahimo po kang sayop, nasamot na. I-criticize mga niway na himong sayop, labi nagkakay na himong sayop. Anyway, just forget and forgive. No? Ginoo nagtudlo na to nga kabaw kita mo pasaylo sa mga tao nga nagsakit na to. Di ba? So, give place to the Lord. Ingon pa ang Romans 12 and the Apostle Paul quoted that in the Old Testament. Ingon pa niya, vengeance is mine, thus saith the Lord. So, give room for God. No? Tagailang lugar ang Ginoo. Overcoming evil with good, mga igsunan. Diba? Ayaw tuguting mag-harbor ka og hatred, unforgiveness, kanang jealousy or envy sa imong heart. It's poison actually. Ikaw ra gyud nagguba sa imong kaugalingon niya na. Diba? So anyway, mingon ko sa imo, you cannot give actually love, you cannot forgive others kung wala na sa imo ha. I mean is that you got to receive the love of God first and receive the forgiveness of God before you can even give it to others, because you cannot give what you don't have. Di man kakahatag sa mga butang wa niya nimo.
Pero kung naan na nimo, na-receive na nimo ang love ni God, na-receive na nimo ang iyang forgiveness, ang iyang grace, mercy, then no wonder you can easily forgive others. No? Nalang nimo na una-unaon, i-overlook na lang nimo, itugyan na lang nimo, kumbaga ipasa Diyos ko na lang. Inguna na mga kaigsunan, no? And then pray for that brother, pray for that sister, and then i-appeal just mga pag-ampo. Di ba? Somehow, mahimo gihapon mong best friend. Best friend lang gihapon. Alright, pero na yung mga butang mga kaigsunan, baka nabitang may nguntang sakit kayo ng gibuhatan na, pastor. Ikaw na buhatan na, di ba? Mahimo kang monster. Ikaw na buhatan na, di ba? Mahimo kang monster. Ihatang sa Ginoo, casting all your cares upon Him, all your burdens, ihatag na lang na sa iya. Kitang tanan naman tayo disappointments, naman tayo failures. In some way or another, either intentional or not, makahimo biatag sa mga igsunan. O pwede mga makapasakit tag laing tao, intentional, ituyo ni mo, or unintentional, nakasulti lang kag pulong niya, wadi kakabalo, nasakitan na di ay. Diba? But anyhow, diha sa mga Kristohanon, bantayan nato ng mga one another's diha sa Bible. Love one another, pray for one another, forgive one another, and all the rest of the one another's na diha sa Biblia mga igsunan. Ato nang i-apply sa usa-usa. Support one another, helping one another, di ba? And the other one another's diha sa Biblia mga igsunan. So if you are not saved yet, mo na akong ginaingon, if you cannot give what you don't have, receive the love of God first. God loves you, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So receive the love of God first. Yan yung atong Ginoo. He came to seek and to save that which was lost. We were lost because of sin, and the wages of sin is death. Diba? So tungod kay naatan yan ang estado mga igsunan, we need to be reconciled to God. Dili religion, dili church, but dali kang Christ. There's only one way, and that way is the Lord Jesus Christ. Christ said, I am the way, the truth, and the life. Ingon ni Christ, I am the door, I am the good shepherd. Nani ang tanan? There's only one mediator between God and man, that is Christ Jesus. Matod pa ni Apostle Paul, kanang naang kaningang name is the name that is above every name. Ingon po diya sa book of Acts mga igsunan, there is no other name given under heaven whereby because of that name you will be saved, and that's the name of Christ. Diba? So if you want to get rid of this hate kanang kapungot pungot man ni Sanbalat, wag ni maluwas ba, pungot magani si Tobias, wagi ni dili ni mga iyas Ginoo mga igsunan. But anyhow, para nimo karon nga Kristohanon, mahimo ni ang tanan. And then more than that, if you have not yet received the grace of God, then you better repent of your sin and trust on the Lord Jesus Christ. Except you repent, you shall all likewise perish. So dawata si Kristo Jesus karon, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the child or the son of God, to them that believe on His name. So muna nining kabuntagon, don't take any chances. Today is the accepted time. Today is the day of salvation. Again, let's have a word of prayer. Monita mga igsunan sa tuang mga pag-ampo nining buntag. All right, let's say a prayer this morning. Magampo ta mga kaigsunan. Let's bow our heads. Jesus, I surrender all to Our most gracious, loving Father, Lord, salamat aning adlaw nga imong gihatag kanamo.
Lain nga panahon nga din kami nakapamalandong sa imong pulong. Lord, one of the causes of discouragement because of critics. Daghan mi critics, Lord. Pero kahibaw ka among itugin ang tanan diha kanimo. Busa among ginasalig nga mahimo rin yung tanan. Gani nagpray mi, Lord, nga ikaw sab liho karon sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, especially those people nga wala pagidiha kanimo. They need your grace, Lord. Nagampo mi that they will repent of their sin and trust in the Lord Jesus Christ. Nga ilahan ni nga i-take kini nga panahon sa pagduol kanimo and that they will be reconciled. Salamat Ginoo sa mga encouragement this morning. Nga mo padayon mi sa pag-alaga diha kanimo no matter what. Bisan pagdaghan mi mga critics sa among ginabuhi, but Ginoo sayod mi nga naargog ka kanunay kanamo. Itugyan among tanan o nag-ampo sab mi nga ikaw magatabang sa tanan nga mga Christians kana karon sa discouragement. Today, Lord, we need your grace and your mercy. Na kinahanglan mi Ginoo sa imong kanunay nga paghatag og langit nun nga kaalam. Nga tama ang mga decisions nga among buhaton. Na kinahanglan sad mi sa imong pag-provide sa amo ang mga needs today. Give us this day, Lord, our daily bread. And we need your protection karong adlaw sa trabaho, sa school, sa office, any workplace, sa biyahe. Lord, nagkinahanglan mi sa imong paggiya kanamo. Ikaw po ang amo ang kaayuhan. Kung naay mga naibalatian karon, nasayod mi nga ikaw mutandog sa among lawas ug ibalik nimo, i-restore nimo ang kapiskay, kusog sa amo ang panlawas. Langin ang mga tambal nga giinom. Ampo sad mi sa among mga igsoon nga nakaron sa higdaanan sa balatian. Ikaw magtandog nila o ibalik Ginoo ang kabaskog sa lawas. Bigyan mo kining tanan, mauman nga madawat na lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong manluluwas. Ang pangalan sa tanang mga pangalan. Amen and amen.